my next video guys. Guys, tuturuan ko kayo kung halimbawa nagpapagawa kayo ng bahay at maglalagay kayo ng bubong at flashing. Ang tawag ito guys, ito flashing, ito flashing. Guys, tuturuan ko kayo. Itong flashing na to, dapat nakapasok ito sa loob ng konkreto, naka-grinder ito ng halos 1 cm guys, ang baon sa wall. Tapos pagkatapos na maibaon sa wall guys, lalagyan nyo siya ng sealant guys. Ay sisilant nyo muna yung ito, sisilant muna yan. Tapos saka siya ipapasok sa naka-grinder na butas para hindi siya i-absorb ng ulan kung sakasakali. Yan yung magiging pinaking kuan niya guys, pinakang shield niya sa ulan. Tapos yung mga termination na to guys, katulad dito may termination yan. Kailangan yan isilant. Ito guys kasi nakasilant ito sa loob, nakasilant na to. So i-double purpose lang yung sealant. Lalagyan lang siya ng panibagong sealant para dikit na dikit siya. Kasi yung mga ginawa naming bahay guys, kahit na sa bahay ko ginawa ko, may sealant siya. Kaya hindi siya basta-basta na tumutulo guys. Ay, halos kasi karamihan ng katwiran guys pag sa mga ganitong trabaho. Di bali may warranty pa naman yan. Pero dapat hindi gano'n ang prinsipyo ng isang trabahador. Kahit nasabihin natin na may warranty pa yan, so yung retention kasi hindi pa yun nakukuha. Yung iba, porket may retention, doon sila umaasa, may retention pa naman sa may warranty. Pero dapat hindi gano'n guys eh. Pag nagtrabaho ka sa isang bahay na ganyan, o sa isang mga convenience store, kailangan pag ginawa mo yung isang bagay guys, kailangan pulido yung trabaho, pulido. Sa akin guys, hindi ko pinagkakatiwala sa mga workers lang. Kung ako mismo yung gumagawa, naman ang mangyari, magkaroon man ng problema, alam ko kung saan babalikan, alam ko kung ano yung mga weakest point na pwedeng daanan ng tubig. Kaya sa akin guys, hindi ako nagtatrabaho ng para sa akin lang. So kailangan pag nagtrabaho tayo guys, lalo pagdating ng bubong. Kasi yung ulan guys, naghahanap yan ng mapapasukan Hindi, sabi nga nila, sa mga katwiran ng tao na medyo pilosofo, hindi daw maiiwasan yung pagtagas ng bubong. Oo, sabihin na natin, pero dapat hindi ka ng prinsipyo ng trabaho. Kailangan 100% ka na sigurado ka sa trabaho na yung ginagawa. Kasi kawawa yung contractor guys kawawa. Halimbawa, wala pang 1 taon babalikan. So, doon nalulugi yung contractor guys kawawa din naman. Sabihin natin na may retention, huwag natin iarap sa retention yung ipapasildo sa atin. Kailangan huwag tayong mapahiya doon sa kliyente natin, bigyan ng another project yung natin para naman matuwa. Kasi in fairness sa mga engineer guys halos almost 10 years na rin ako na nagtatrabaho sa construction guys. Karamihan na nakasama ko mga engineer guys, hindi sila nag-water test pagdating sa bubong. Antayin pa yung tagulan para malaman yung leak. Pero hanggat maaari guys, kung halimbawa na nandyan ka pa sa site, pwede mo namang bigyan yun ng pansin na i-water test yung mga bubong na katulad niya, lalo't mga malalaki guys. Para pag halimbawa na iniwanan o tinonover doon sa mayari, hindi magkaroon ng problema. Sasabihin ng manager o yung mayari, wow, ang ganda naman ng contractor na to, hindi binalikan yung trabaho. Pulido yung pagkakagawa. Yun ang prinsipyo ko guys pag nagtatrabaho ko. Ayaw ko na mapahiya ko sa kliyente, sa boss ko, ayaw ko na mapahiya. Gusto ko, pag ginawa ko yung isang bagay na ito guys, magpuputas tayo guys ng downspout para sa cutter. Guys, kung halimbawa na ipon, barina yung gamitin nyo para hindi kayo mahirapang magbutas ng cutter. Kaya
Huli yung ganito guys kasi nauna yung bubong nito dahil matagal maaprobahan yung flooding. Stop mo. May mga pagkakataon talaga guys na medyo na yung pag lalagay ng gutter guys medyo nahuli. Minsan nauna yung bubong, nahuli yung gutter kasi may mga pagkakataon na yung plano nire-revise eh. Ayan guys, kasi na yung number 3 na tubo guys na butas ng downspout guys. Diyan guys nadaan yung tubig galing dito sa ito gutter.